Sa isang maliit na cafe, nagsimula ang lahat. Isang barista, isang bar examinee, isang kwento ng paghihintay at muling pagkikita. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Ako si Rafa, 24 na taong gulang at 6 na buwan na akong nagtatrabaho bilang barista sa isang maliit pero kilalang cafe sa Intramuros. Kilala ito dahil sa aroma ng kape at tahimik na ambience. Perpekto para sa mga estudyante at reviewees. Dito rin nagsimula ang isang kwento na hindi ko inaasahan. Isang hapon ng Hunyo, habang inaayos ko ang order ng isang regular na customer, pumasok siya. Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon, pero agad siyang tumatak sa akin. Mahaba ang buhok, may suot na makapal na salamin, at may dalang makapal na reviewer na halos hindi na magkasya sa bag niya. Dumiretso siya sa counter, bahagyang hingal, at umorder ng caramel macchiato, extra shot of espresso. Para hindi ako antukin sa kakabasa, sabi niya sabay ngiti. Para bang natulala ako, hindi dahil sa sobrang ganda niya, bagkus dahil may kakaiba sa presensya niya. Parang may dalang kuryente. Tinandaan ko agad ang order niya. Lumipas sa mga araw, naging suki siya. Lagi siyang nasa isang sulok ng cafe, nakayuko sa reviewer, at hindi ako makapagpigil na lingunin siya paminsan-minsan. Tuwing nalapit ako, dala ang kape niya. Lagi siyang nakikipag-eye contact. Minsan, sabay kaming napapatingin at pareho kaming napapangiti. Sa wakas isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Habang inaabot ko ang kanyang order, nagtanong ako, "Bar exam?" Nag-angat siya ng tingin. Medyo gulat pero nakangiti. "Oo, huling taon na. Sana makapasa." "Sigurado ako kaya mo yan," sabi ko. Sabay abot ng baso. "By the way, Rafa." Patawa siya. "I'm Andrea." Andrea. Noon ko lang nalaman ang pangalan niya. At mula noon, hindi na lang kape ang palitan namin. Kwento na rin. Tungkol sa stress niya, sa takot niyang hindi pumasa, at sa pangarap niyang maging abogada para ipagtanggol ang mga taong walang kakayahang magbayad ng mahal na abogado. Ako naman, nakikinig lang. At sa bawat araw, unti-unti akong nahuhulog. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Pero alam kong mali ang timing. Siya ay nakatutok sa pangarap niya. At ako na may isang baristang nagsusumikap makaraos sa araw-araw. Kaya ang ginawa ko, pinili kong manatiling tahimik, kontento sa pagiging tagapagbigay ng kape at kaunting lakas ng loob. Lumipas ang mga buwan at dumating ang araw ng bar exam. Pumasok siya sa cafe bago tumulak sa venue. Kita ko ang kaba sa mukha niya. "Good luck," sabi ko. "Kahit anong mangyari, tandaan mo, hindi ka nag-iisa." Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, hindi ko napigilang hawakan ang kamay niya saglit. Mainit. Nanginginig pero puno ng tapang. Pagkatapos noon,
nawala siya. Hindi na siya bumalik sa cafe. Ilang linggo, ilang buwan, araw-araw naghihintay ako. Umaasang makikita siya muli. Pero wala. Hanggang sa natanggap ko na lang na baka dumaan lang siya sa buhay ko para mag-iwan ng alaala. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Isang taon ang lumipas. Isang hapon ng Oktubre, habang abala ako sa paggawa ng kape, ay bigla na lang bumukas ang pinto at may pamilyar na tinig ang tumawag. Caramel macchiato, extra shot of espresso, please. Napalingon ako. Nandoon siya, si Andrea. Pero iba na. Hindi na siya pagod na reviewee. Suot niya ang isang simpleng puting blouse at itim na slacks. May ID na nakasabit, attorney at law. Parang tumigil ang oras. Congrats! Halos pabulong kong nasabi. Lumapit siya, ngumiti at ibinaba ang kanyang bag. Salamat, Rafa. Alam mo, hinahanap-hanap ko rin tong cafe. At ikaw. Nanlamig ang kamay ko, pero sa loob ko, may init na biglang sumiklab. Hindi ko alam kung gaano ako natutuwa na makita kang muli, sabi ko. Umupo siya sa paborito niyang spot. Nang dalhin ko ang kape niya, ngumiti siya at tumingin diretso sa akin. This time, Rafa, wala nang bar exam. Baka pwede mo na akong yayain ng hindi lang kape. Natawa ako. Hindi makapaniwala. Ilang buwan ako naghintay. Nagduda kung may kahulugan ba ang mga ngiti at kwento namin noon. At ngayon, narito siya, handang magsimula ng panibagong kwento. At doon ko naisip, tama nga ang sabi ng matatanda. Ang tamang tao, darating sa tamang oras. At lahat ng iyon, nagsimula lang sa isang tasa ng kape. Pinoy Narratives. Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. 2 taon matapos ang aming muling pagkikita, Cafe Luntian ay hindi na lamang basta cafe para sa akin. Isa na itong lugar ng bagong simula. Ako mula sa pagiging ordinaryong barista ay natutong mangarap ulit. Pinursigi kong mag-aral sa gabi, kumuha ng short courses sa entrepreneurship, at sa tulong ni Andrea natuto akong maniwala sa sarili ko. Si Andrea naman ngayon ay isang respetadong abogada. Madalas siyang bumabalik sa cafe matapos ang hearing. Dala ang mga kwento ng panalo at pagkatalo. At lagi ko nakikitang kasing tapang pa rin ng unang araw na lumapit siya dito. Minsan, sabay kaming nakaupo sa parehong mesa na dati kanya lamang. Hawak ang kape at nagbibiroan tungkol sa kung sino ang mas malakas uminom na espresso. Ngunit sa mga mata namin, may mga kasunduan na hindi na kailanman hahadlangan ng oras o pagkakataon. Ang pagmamahalan naming nagsimula sa isang simpleng tasa ng kape. At sa bawat araw na lumipas, alam kong tama ang naging desisyon ko noon. Maghintay, sapagkat ang mga bagay na sulit, laging dumarating sa tamang panahon.